shooting ng Hello Love Again sa Canada, medyo nagkakaproblema. Nag-alala ngayon si Direk Garcia Sampana dahil sa dami ng tao na nagpunta doon sa area kung saan naroon sina Catherine Bernardo at Alden Richard. Nag-alala si Direk dahil sa ingay na ginagawa ng mga fan ni Catherine Bernardo, baka kasi raw umalma ang mga residente doon dahil sa sobrang ingay ng mga fan ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Nagmistulang Grand Fans Day ng Kat din ang first shooting day na magkasama sina Catherine Bernardo at Alden Richard noong linggo sa Calgary, Canada. OA ang dami ng fans dahil siguro walang pasok sa work ang karamihan sa ating mga kababayan at dumayo na rin kasi ang ilang fans ni Alden para makita ito ng personal. Paglabas pa lang ni Catherine at Alden sa holding area nila ay sigawan at palakpakan na ang fans na naghihintay sa kanila. Ang Kat din mismo ang lumapit sa kinaroroonan ng mga fans at nakipagkamayan sa kanila. Tilian at kilig-kiligan ng fans nang mapansin nilang todo si Alden sa pag-alalay sa kanyang leading lady. Mistulang bodyguard nga raw si Tisoy kay Catherine Bernardo. Dito na tayo sa shooting ng Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richard sa Brittlewood. Sa Calgary ito. Alam mo, naikot na natin yan. Mamaya may ikukwento ko sa yung hindi kagandahang karanasan dyan. Ayan. Okay. Kasi nga, namumroblema sila ngayon, ang production staff ng GMA at ng ABS-CBN, siyempre, sosyohan yan, di ba? Para cinema. Kasi nga, alam mo, nagdayuhan lahat halos ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Canada doon sa Calgary. Pero, ano magagawa natin? Sa talagang matagal na nilang gustong-gustong makita ang Kat din, di ba? Correct. At saka nai-announce kasi na syempre, ikaw bilang tagahanga, nai-announce bakit mo hindi pupuntahan. Eto, Romel, meron niyang tumawag sa akin, taga-Canada mismo. Kasi nga, residential yung kanilang pinagpupunan sa Brittlewood Hindi naman yun ilang na lugar na sila nandun. Ang kanilang iniintindi, huwag magsisisigaw, mag-iingay at kung ano-ano pa. Dahil kapag nagreklamo ang mga residente sa palibot, malaking problema yan, sa totoo lang. Kaya meron pa silang permiso sa pag-shoot. Kapag may nagsimula doon na magreklamo, siyempre, hahanap na naman sila ng ibang lokasyon, di ba? Yun ang sinabi ng mga kaibigan ko. Paano? Nasa TikTok, araw-araw, sila ang naglalabas kung nasaan sila, kung ano nagaganap. Natural, imbitasyon yun sa mga OFW at mga kababayan natin na nasa Canada. Nagpupuntahan doon. Tapos ngayon, sasabihin, walang sisigaw, huwag kayo mag-iingay, walang makukunan na eksena. Pag kayo nag-ingay, mamaya bibigyan kayo ng pagkakataon na makapagpa-picture taking. Tapos pagtapos na yun, hindi na po pwede individual na sama-sama na lang, grupo na lang. Alam mo, yan kumalat ng kumalat. Yun ang totoo doon. Diba? Yun ang totoo doon. Pero dito makikita na talagang handa ang mga tao at mga fans na susuporta talaga sa pelikula ito. Kasi ito palang ginagawa pa lang. Hindi magkanda-ugaga sila, diba? Oo naman. Napakalaki ng inaasahan natin dito sa Hello Love Again dahil sa paggawa pa lamang po ng pelikula, kitang-kita na po natin ang entusiasmo ng ating mga kababayan. Kaya siguradong maninira na naman ng takilya ang pelikulang ito sa Nobyembre kapag ipinalabas na, di ba? Alam mo, nag-show kami dyan sa Alberta. Yung Edmonton at saka yung Calgary. Sa Calgary, merong isang branch ng food chain dyan sa tuktok ng bundok, sa Signal Hills. Sana makapunta sila doon. Puro Pilipino ang nagtatrabaho. Maniniwala ka, ang pinaka-boss doon, Pinoy, babae. Ang mga tauhan niya, puro puti. Di ba nakaka-proud? Nakaka-proud na. Sabi niya, Ma'am, we're done with our job. Tomorrow, make sure you're here at 7 a.m. Ganon. Makikita mo, Pilipino talaga yung nagtuturo at nagmamando sa mga puti. Di ba? Nakakatuwa yung ganon. Tapos alam ni Rhea Reyes ito, alam ni Lala Honor ito, ni Bong Navarro, at saka ni Vino Morales. Nag-show kami dyan.
hindi kagandahan yung nakuha namin na producer. Yung Ay, dapat na hindi dapat- kagandahan. hindi kagandahan. Alam nila, Launor to, kami nagmukhang basang sisiw dyan. Dyan sa Calgary mismo, sa hotel. Dapat, di ba, ang check-out niyan, alas 12. Aba, umaga pa lang, pinaalis na kami dun sa hotel. Alam mo, ginawa namin, sa amin dadalhin yung mga bagahe. Eh, ang dami-dami, mga artista pa naman to. Alam mo, may nagmagandang loob talaga. Merong isang parang bodega, dun ipinalagay. So, nag-show kinagabihan, biyahe na naman kami papuntang Edmonton. Pagkatapos ng Edmonton, biyahe na naman kami papuntang Winnipeg. Ay, Diyos ko, 8 oras, 6 na oras, ang hirap-hirap. Alam ni Ray Arreyes yan. At yan, napakahirap yan. Alam mo, dyan sa Calgary, paikot yan eh. Kapag naligaw ka, kunwari, east, west, north, south yan eh. Kapag naligaw ka, iikot ka na naman ng pagkalayo-layo. Ganun dyan. Pero napakaraming Pilipino dyan. At merong isang restaurant dyan na kilalang kilala rin dito sa Pilipinas. Doon nagtatagpo-tagpo ang mga magkakarelasyon ng palihim. Ay, di ba? yan na. Nakakaloka, ayon. Sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, pero very amiable si Kat at Alden sa mga fans nila. Even Direk Cathy. Si Direk Cathy, hindi niya ipakikita, siyempre kilala naman natin si Direk Cathy, kung gaano katapang pagdating sa ganyan, di ba? Minamanilang niya yung mga PIPI, di ba? Pero si Catherine at saka si Alden, walang karamot-ramot. Talagang nakikisuyo sila, nakikisama, ipinakikita nila kung gaano kaganda ang pagtrato nila sa ating mga tagahanga. Marunong tumanaw ng utang na loob tong magkatambal. Oo. Ano nga, puring-puri nga sila ng mga crew. Di ba kasi ang mga crew ngayon dyan, din mga taga doon na, mga foreigner na, hindi na pala galing Maynila. Kaya puring-puri na magpapakilala sila kasi napakababait daw nito mga artistang ito. At saka nagdagdag sila talaga ng staff kasi hindi kayang bawalin yung sandamakmak na Pinoy na nagpunta, nagsuguran sa Calgary talaga. Siguro yung mga susunod na para maiwasan ang mga ganito, yung mga susunod nilang location, wag na munang i-announce. Correct. Para maganda ang daloy ng shooting, di ba? Kapag naka-announce kasi, ay nako, sigurado yan. Alam mo naman ang mga Pinoy. Ay, oo. Ako dahil, para mga talbos ng kamote, bigla nagsusulputan. Walang bawal-bawal sa mga Pinoy pag gusto talaga. Totoo ka, at pag paborito nila artista, dumadayo talaga sila. Yes. Gaya ng natin, mahal nila. Tita Nene, tama po. Marami nang nasasabik sa pelikula ng Captain. At sabi ni Ede Letada, yung anak yung kalaban, hindi Jollibee, yung kalaban. Kalaban. Gaganon lang ako. Di ba? Yung kalaban, yun yung nando sa ituktok sa Signal Hills. Puro Pinoy talaga, nakakatuwa. At number 1 fan ni Edo Manzano, ang manager na Pilipino. Grabe. Ang Nung kumain kami doon, tinawagan ko si Dudes. Kapatid, sabi ko, number 1 fan mo yung manager ng McDo dito sa Calgary, sa Canada, kinuusap ni Edo. Ang galing. Ang tagal nila nag-usap. Tuwan-tuwa kay Edo Manzano ang mga nagwatrabaho doon talaga. Si Edo talaga pagdating sa PR, walang makaku-question. Totoo yan. Okay. At eto na, sabi ni John, totoo ka, Nay, paano hindi sila susugurin doon at hindi sila dadayuhin? It's all over the social media. Lahat na lang may kwento tungkol sa Captain. Nasa TikTok, nasa YouTube, everywhere. Oo, totoo yan. Kaya sa susunod, kung lilipat kayo ng location, medyo konting lihim ng konti. Hindi sa isang dadamot nyo kung gusto nyo tapos ang trabaho nyo na maayos, konting pino sa pagbibigay ng lokasyon. Diba? Yes. Pero nakakatuwa kasi may ayuda tayo laging nakikita ang kaganapan sa Canada kahit wala tayo doon, di ba? Totoo yan. Tama po, sana wag muna nila ipaalam kung saan ang next shoot nila para hindi sila dumugin at nang makapag-shoot sila ng diretso. Mga Pinoy na mga usi, lalo, kat din yan. Tama ka, Boys Karagay, totoo yan. Nako, ano bang 8 oras ang biyahe ng Winnipeg to Saskatoon to Edmonton to Calgary, wala sa Pinoy yan. Basta gusto mo, kahit saan pang lupa-lup yan, mararating ng Pinoy yan. Totoo yan, ibang klase ang mga Pinoy. Kaya
Pero palagay ko napakaganda nitong pelikulang ito. Palagay ko lang nga napakaganda nito. Kaya handa-handa na, mag-ipon-ipon na ang mga Kat Ben fans. Yes. Diba? November na.